Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Anong pangalan mo? At bakit mo ginawa yun para sa amin? Hindi na mahalaga pang malaman mo, Mang Kano, kung sino ako. Basta't ang mahalaga ay ligtas na kayo ngayon. Napadaan lang ako rito at iyon ang aking naratnang eksena. Ang sabi ng misteryosong lalaking yun, Taytay Kano. Maraming salamat sa iyo. Hayaan mo, makakaasa kang mananatiling lihim ang tungkol sa iyo o sa ginawa mong pagtulong sa amin. Huwag kang magpasalamat, Mang Kano, dahil alam ko namang hindi ka mapapahamak sa kanila. Hindi ko lang talaga nagustuhan ang matandang maangas na yon. Paano? Tutuloy na ako, Mang Kano. Pagkatapos na sabihin yon ng misteryosong lalaking iyong Taytay Kano, ay tumalikod na ito sa kanya at naglakad. Isang misteryosong taong meron ding kargadang mutya sa kanyang katawan. Bibihira ang taong katulad niya, ang sabi ni Itay sa kanyang sarili. Tatang Alfonso, ano po bang problema ang inyong dinadaanan ngayon o ng inyo pong pamilya? Kuwan iho. Ang aking apo nasa hospital sa Maynila. Nagkaroon siya ng sakit at kinakailangang maoperahan. Malaking pera ang kinakailangang bayaran bago siya ilabas doon, kung kaya't ay napilitan akong ibenta kahit papaano sa murang halaga ang aming punong nara na nasa bundok, na kahit pa'y labag po yun sa kalooban niyo, Tatang Alfonso. Ako na pong bahala sa perang kailangan niyo. Marami po akong mga kakilalang mahihinga ng tulong. Huwag lang po ninyo ibebenta lahat ng mga pag-aari niyong mahalaga po sa inyo. Mangiyak-ngiyak noon itong si Lolo Alfonso sa harapan ni Itay at paulit-ulit itong nagpasalamat sa kanya sa tulong ni Itay at ng kanyang mga kaibigan at ng dalawang sinamang Clarito at Mang Octavo, kung saan ay silang dalawa ang naatasang humawak ng mga naipong mga perang na ipanalo ni Malaginto ay nabayaran at nailabas ng hospital ang apo ni Lolo Alfonso sa bawat tulong na kanilang iniaabot sa kanilang kapwa ay walang mapagsidlang. Saya ang kanilang nararamdaman. Subalit nang sumapit na ang araw ng Huwebes ng umagay, habang nagpapakain at nagpapainom si Itay sa aming mga alagang mga nakatambang na mga panabong ay isang may edad na lalaking kung titignan ay para itong pulubi dahil sa kanyang panlabas na anyo ang nakita naming nasa labas ng aming nakasaradong bakuran. Nakita yun ni Itay, kung kaya't ipinag-utos niya sa aming tatlong magkakapatid na buksan ang aming nakasaradong pintuang bakod at papasukin sa loob ang nasabing may edad na lalaking yon. Hinarap kaagad siya ni Itay at sinabi niya sa kanya, "Manong, taga saan po ba kayo? At bakit po kayo naparito sa aming baryo?" Sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong, "Wala na akong pamilyang mauuwian. Lahat sila'y namatay na dahil sa isang trahedya. Ang mga magulang ko'y matagal nang pumanaw. Ang mga kapatid ko na may ipinagtabuyan ako. Naging masama sila. Magbuhat nang sila'y yumaman. At kaya ako naparito dahil nagbabakasakali akong may taong tutulong sa akin upang kahit papaano'y ako'y merong masisilungan." At dahil sa alam naman nating lahat na itong si Itay Kano ay may pusong busilak at ginintuan, kung kaya't ay nahabag siya sa nasabing mamang yon. "Ganoon po ba? Kung ganoon ay dumito muna kayo sa aming tahanan. Pero nais ko lang po sanang hingin kung ano po ang inyong pangalan
Sumagot naman ito at nagpakilala sa amin si Mang Boy. Dinala kaagad siya ni Itay sa loob ng aming tahanan. Ipinakilala kay Inay Estela, pinakain, binigyan ng masusuot at matutulugang maliit na silid. Higit sa lahat ay itinuring siya naming totoong pamilya. Subalit, may napapansin lamang kami noon kay Mang Boy dahil sa para bang hindi ito sanay o hindi likas sa kanya ang ganoong ugali o yung parang pinipilit lang niya ang sarili niyang magkunwaring. Walang sariling pamilya. Higit sa lahat, malikot ang kanyang mga mata sa loob at labas ng aming tahanan. Ganoon pa may, bilang pagrespeto sa naging desisyon ni Itay, ay hindi na lamang namin yun binanggit pa kay Itay. Kinaumagahan, umahon ng bundok si Itay at kasama niya si Mang Boy sa bundok at siya ang nagsisilbing katuwang ni Itay doon. Dahil sa kami ng mga araw na yon ay meron ng pasok sa aming school. Wala kaming ipinakitang hindi magandang pakikitungo kay Mang Boy. Lalong-lalo na nga si Itay Kano. Itinuring namin siyang totoong pamilya hanggang sa sumapit ang isang pagkakataong merong ipinagtapat sa amin si Mang Boy. Lalong-lalo na nga kay Itay Kano na siyang ikinagulat ni Itay dahil Kano, may importante sana akong sasabihin sa'yo. pansamantalang inihinto ni Itay ang kanyang ginagawang pagtatabas upang pakinggan kung ano ang gustong sabihin sa kanya ni Mang Boy at Toy. Kano, patawarin niyo ako. Dahil hindi totoong wala na akong pamilya at ako'y ipinagtabuyan na ng aking mga kaanak. Dahil, anong ibig mong sabihin, Boy? Kano, binayaran ako ng isang mayamang tao upang nakawin sana sa inyo ang inyong alagang si Malaginto at dalhin sa kanya ang inyong panabong na si Malaginto. Patawad, Kano, nagawa kong makipagkasundo sa kanya dahil sa aking matinding pangangailangan. Ang nooy sabi ng nakayukong si Mang Boy. Si Mr. Yamamoto ba ang taong binabanggit mo, Boy? Oo, Kano. Gagawin niya ang lahat. Mawala lang sa amin si Malaginto. Boy, makinig ka. Kung ano mang problemang dinadaanan ng inyong pamilya, huwag kang mag-alala. Narito ako at ang aking mga kaibigan. Nakahanda kaming tumulong sa inyo. Ang pangako ni Itay kay Mang Boy. Isa yan sa dahilan, Kano, kung bakit hindi ko na kinaya. Kinaya ng aking konsensya. Napakabuti mong tao. Ikaw at ang iyong asawa at mga anak. Ang sabi pang muli ni Mang Boy kay Itay Kano. Isa lang ang ibig sabihin yan, Boy. Hindi ka talaga totoong masama at hindi likas sa iyo ang magsinungaling. Pagkatapos noy, nagpatuloy na silang dalawa sa kanilang naudlot na ginagawa sa aming bundok. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng Sabado ng hapon. Muling nagharap-harap at nag-ipon-ipon sa aming balkonahe ang mga kaibigan ni Itay upang sila'y magharap-harap ng muli sa inuman. Ngunit nang sandaling yon ay hindi nila kasama sina Lolo Hinir dahil sa ang mga ito'y nagpasya ng bumalik sa kanilang lugar. Kaharap nila sa inuman si Mang Boy at Toy na ikuwentong lahat ni Itay Kano sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa problemang dinadaanan ng kanyang pamilya at kung papaano niya tinanggap ang alok sa kanya ni Mr. Yamamoto. Nangalit kaagad ang ngipin ni Mang Gaston nang iyon ay kanyang malaman at sinabi niyang, Kaibigang Kano, delikado ito. Anong ibig mong sabihin, Kaibigang Gaston? ang nagtatakang tanong ni Itay Kano kay Mang Gaston. Ngunit ng puntong yon ay itong si Mang Ambrosio na ang sumagot kay Itay at sinabi niyang, Mapapahamak, Kaibigang Kano. Mapapahamak ang pamilya ni Mang Boy sa oras na malaman ni Mr. Yamamotong bumaliktad siya sa usapan.
Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Ambrosio, nakarinig kaming lahat ng mga tunog mula sa mga tumatakbong mga kabayo. Nang unay, mahina lamang yon sa aming pandinig, subalit yon ay paunti-unti nang lumalakas. Lumalakas sa aming mga pandinig, ibig lamang sabihin noon ay papalapit na ang mga ito sa aming mismong tapat ng aming nakasaradong bakuran. At ako'y hindi nagkamali dahil isa-isa nang lumantad sa aming paningin ang 5 mga kalalakihang mga armado at nakasakay ang mga ito sa kani-kanilang mga kabayo. Hindi pamilyar sa amin ang kanilang mga hitsura, subalit nakikilala silang lahat ng 2 magkaibigang sina Mang Ambrosio at si Mang Gaston. Aba, ang 5 mga upahang mga kabalyero. Isa lang ang nasisiguro ko ngayon. Binayaran sila ng malaking halaga ng pera ni Mr. Yamamoto. Kaya sila naparito, ang sabi ni Mang Gaston habang nakatuong lahat ng aming paningin sa 5 mga kabalyerong nakasakay sa kanilang mga kabayong. Nakahinto na sa tapat ng aming pintuang bakod. Halos magkasabay-sabay na tumayong lahat sila, Itay, at naglakad silang lahat papalapit sa aming noy. Nakabukas ng pinto ang bakod. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ano po bang importanteng bagay ang sadya nyo? Ang nooy pambungad na pagkakasabi sa kanilang 5 ni Itay Kano. Sumagot naman ang isa sa kanila at sinabi niyang, Ikaw, Judas, at kayo, Kano. Kayong lahat ang sadya namin ngayon dito. Dahil sa ito na ang araw ng inyong katapusan. ang may paninindak at may paniniguradong sabi nito kay Itay Kano, at ang Judas na kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Mang Boy. Siguraduhin nyo lang na magkakatotoong lahat yung mga sinasabi ninyo. Dahil kung hindi ay sinisiguro ko sa inyong 5 na kayo ang paglalamayan ngayong araw na ito at uuwi kayong lahat na pantay na ang inyong mga paa. Paring Ambrosio, nakahanda ka na ba? Oo, Paring Gaston, kanina pa. Kanina pang nangangati ang aking mga daliri. Ang sagot naman ni Mang Ambrosio kay Mang Gaston. Ang pakialamerong mga ngasong tukmol na si Gaston. Mayabang ka, Gaston! Huwag mo kaming maliitin. Dahil higit na masasintado kami sa inyong 2 magkaibigan. Ang sagot naman kay Mang Gaston ng nasabing isang mamang nakakabayo. Bakit hindi natin subukan nang magkaalaman na? Kaibigan Kano, at sa inyong lahat mga kaibigan, ipaubayan nyo sa amin ni Paring Ambrosio ang 5 mga yan. Ang sabi pa ni Mang Gaston, kung saan ay makikita na ang 2 mahigpit na ng mga itong hawak ang kani-kanilang mga pag-aaring mga armas. Mag-iingat kayong 2, mga kaibigan. Nginitian nila Mang Gaston at Mang Ambrosio si Itay Kano, at pagkatapos noy, magkasabay na ang mga itong naglakad palabas ng aming nakabukas na pintuang bakod upang sa labas ng aming bakuran ay doon sila magtutuos. Hoy ikaw, Judas! Umanda ka! Dahil pagkatapos naming patumbahin ng mga taong ito, ay ang pamilya mo na ang aming isusunod. Ha! At kayong 2, aba! Ang lakas naman ng mga loob niyong humarap sa aming 5. Gaston! Ambrosio! Tandaan niyong 2 ito. Mas asintado kaming 5 kaysa sa inyong 2. Nga pala, nakapagpaalam na ba kayo sa inyong mga pamilya? Ha? Pues kung hindi pa, umuwi na muna kayo sa inyong pamilya at magpaalam na kayo sa kanila. Pagkatapos noy, magkakasabay-sabay na ang mga itong bumaba ng kanilang mga kabayo, at marahan ang mga itong naglakad papalapit sa harapan ng 2 magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio. At katulad ng 2 magkaibigan ay bitbit rin ng mga ito ang kani-kanilang
mga repleng pag-aari. Huwag puro salita. Patunayan nyo. Ang maiksing sagot sa kanila ni Mang Gaston. Nakaramdam kaming tatlong magkakapatid ng matinding kaba o takot ng mga pagkakataong yon sa maaaring mangyari ganoon din si Inay Estela. Subalit, talagang masasabing itong dalawang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio mga batikan at sanay sa mga ganoong sitwasyon dahil sa kung titingnan ang dalawa parang wala silang kinatatakutan. Makinig kayong 5. Magbibilang ako ng 3. At pagkatapos noy, tingnan natin kung sino nga ba sa atin ang mas mabilis at mas asintado. Maliwanag ba? Ang may diing pagkakasabi ni Mang Gaston at Tooy, inumpisahan na nga nitong magbilang. 1, 2, 3. 5 putok ng repleng hawak nila Mang Gaston at Mang Ambrosio ang umalingaw-ngaw ng mga sandaling yon. Ang 3 doy nagmula sa reple ni Mang Gaston at ang dalaway kay Mang Ambrosio ang naging dahilan upang mapaluhod sa lupa. Isa-isa ang mga nasabing kabalyerong yon. Nagngangawa na ang mga ito at nagmistulang. Mga batang inagawa ng lollipop habang iniinda nila ang matinding sakit ng kanilang mga hitang. Tinamaan ng mga balang nang galing sa dalawang magkaibigan. Hindi na nagawa pang itutok ng mga ito at makalabit ang kanilang mga armas sa magkaibigan. Dahil sa totoo ngang mas mabilis at mas asintado sa larangan ng paggamit ng mga baril ang dalawang magkaibigan. Akma pa sanang itututok ng mga ito ang kanilang mga armas sa dalawang magkaibigan at ipuputok. Subalit, Sige, ituloy nyo yan. Kung gusto nyong magkatotoong lahat ang mga sinabi ko sa inyo kanina, uuwi kayong pantay na ang inyong mga paa. Ano, mag-isip-isip kayo at huwag na huwag nyo kaming piliting pumatay ng mga taong walang kwenta. pare-parehong mga nakaawang na ang mga bibig ng mga ito at namimilog ang kanilang mga mata, pawisan at nanginginig na tumayo at naglakad papalapit sa kanilang mga kabayo. At nang makasakay na ang mga ito sa kanilang mga kabayo, Animal kayo, Gaston Ambrosio! May araw din kayo sa amin! Tandaan yung 2 yan! Kahit anong araw, oras at pagkakataon, sabihin nyo lang dahil nakahanda kami. Pero, tandaan nyo ito, pag nangyari yon, ay tutuluyan na namin kayo. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Gaston sa mga ito, ay minaneho na kaagad ng mga ito papalayo ang kanilang mga pag-aaring kabayo. Ang mga animal na yon, nagagawa pa ring manakot kahit pa'y tagilid na sila. Ang mahinang pagkakasabi ni Mang Ambrosio. Isa-isa namang lumabas sina Itay at lumapit silang lahat sa dalawang magkaibigan. Maraming salamat muli sa inyong dalawa, mga kaibigan. Walang problema sa bagay na yan, kaibigan Kano. Ikaw at kaming lahat na mga kaibigan mo ay hindi na ibang tao ang aming tingin at turing sa iyo. Hindi lang kaibigan, kundi ay higit pa doon, higit pa sa isang kapatid o kadugo. Kaibigan Kano, magmula nang makilala ka namin ni kaibigang Ambrosio, ay nagkaroon ng saysay at direksyon ang aming buhay. Kung nooy puro pangangaso lang ang aking kinakaabalahan at puro negosyo naman kay kaibigang Ambrosio, ngayon ay nagbago na ang lahat. Kinakailangan pala nating makatulong sa ating kapwa kahit sa kaunting halaga gamit ang mga perang naipanalo ng ating haring panabong na si Malaginto. Muling nagpasalamat si Itay sa dalawang magkaibigan nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Mang Gaston. Mang Boy, huwag niyo pong alalahanin pa ang tungkol sa inyo pong pamilya o yung mga sinabi kanina ng mga kabalyerong yon. Anong ibig mong sabihin, Ambrosio? Ang may pagtatakang usisa ni Mang Boy kay Mang Ambrosio.
kung saan ay muli na silang nagharap-harap sa inumang nasa aming balkonahe. Nagkatitigan ang dalawang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio at parang nag-uusap ang kanilang mga mata. Mga kaibigan, kaibigan Kano, mamayang gabi ay tuturuan namin ng leksyon ang matandang hapong si Mr. Yamamoto. Nang matapos na ang kanyang kausbutan at kahambugan at aming sinisigurong mapipilitan siyang bumalik sa bansang kanyang pinagmulan, nagulantang silang lahat sa mga revelasyong yon ni Mang Ambrosio at makikita sa kanilang mga matang seryoso ang mga ito at hindi nagbibiro sa kanilang mga pinaplano. Hindi maaaring pabayaan na lang natin ang katulad ni Mr. Yamamoto, kaibigang Kano. Dapat sa taong katulad niya ay tinuturuan ng leksyon nang mapagtanto niyang hindi tayo mahina na kagaya ng kanyang iniisip. Ang dagdag pang sabi ni Mang Gaston kay Itay Kano o sa kanilang lahat, at dahil sa kilalang kilala ni Itay Kano ang dalawang magkaibigan at alam niyang hindi nila tutuluyan si Mr. Yamamoto at ang kanyang mga tauhan, kung kaya't sumang-ayon o pumayag si Itay sa kanilang mga planong yon. Mga kaibigan, bukas na ang laban ng ating malaginto. Kaya ay ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. At sa iyo, boy, huwag ka nang mabahala pa sa iyong pamilya. Kami na ang bahalang gumawa ng paraan sa kung anong problema man ang dinaranas ninyo. Mangiyak-ngiyak noon si Mang Boy at paulit-ulit siyang nagpasalamat kina Itay. Nagpatuloy ang kanilang inuman ng araw na yon at natapos yon ng punong-puno ng mga masayang kwentuhan hanggang sa muling nagpaalam ang mga kaibigan ni Itay kasama si Mang Boy na uuwi na ang mga ito sa kani-kanilang pamilya. Palagi mo sanang tatandaan ito, Boy. Lahat ng mga problema ay may magandang solusyon. Narito kami. At huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa amin. Ang pahabol pang sabi ni Itay kay Mang Boy. At nang kinagabihan din ng mismong araw na yon ay magkasamang naglakbay ang dalawang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio sa mismong tahanan ni Mr. Yamamotong nakapwesto. Malayo sa mga kabahayan, sakay silang dalawa ng kani-kanyang mga pag-aaring kabayo. At parehong nooy nasa kanilang pag-iingat ang kanilang mga armas. Huminto ang kanilang mga sinasakyang kabayo sa mga puno di kalayuan sa nasabing tahanan ng matandang hapon. Nakahanda ka na ba, paring Ambrosio? Kanina pa, paring Gaston. Pagkatapos noy, magkasabay silang dalawang bumaba sa kanilang mga kabayo at kanilang itinali ang tali ng kanilang kabayo sa katawan ng puno. Naglakad silang marahan at buong ingat papalapit sa simentadong bakod at do'y rinig na rinig nilang dalawang nagmumura at nagpupuyos sa matinding galit ang matandang hapon. Marahil ay dahil sa nabigo ang kanyang mga inupahang mga kabalyerong gawin ang kanyang mga ipinag-uutos sa kanilang lima. Marami pang mga sinasabi at mga pinaplanong masama itong si Mr. Yamamoto. Inaitay, subalit nagmistulang mga sundalo kung titingnan ang dalawang magkaibigan. Walang kahirap-hirap nilang inakyat ang pader o bakod at silang dalaway lumantad sa mga nagiiinumang mga tauhan ni Mr. Yamamoto. Bakero! Sino? Ha? Kayo? Ang naulagang sambit ni Mr. Yamamoto. Mabilis namang nagsipaghanda ng kanilang mga armas ang mga ito. Ngunit, Sige, ituloy nyo. Ituloy nyo ang mga namumuong binabalak nyo nang matulad kayo sa limang mga kabalyerong inupahan mo, Mr. Yamamoto. ang taas noong sabi ni Mang Gaston. Ano pang sadya ninyong dalawa? Ba't kayo naparito? Sabihin nyo!
Ang nooy nanginginig na pagkakasabi ni Mr. Yamamoto. Mr. Yamamoto, kung ipagpapatuloy mo pa ang mga masasamang planong binabalak mo sa amin ng mga kaibigan ni Paring Kano, lalong-lalo na nga sa kanya, ay ngayong mismong araw na ito ay kikitlan ka namin ng buhay. Kaya't kinakailangan mong mamili. Nanginginig namang napaisip itong matandang hapon. Bago ito, nagpasyang. Sige, pero hayaan niyo muna akong ibangga ko sa inyong malaginto ang aming isa pang panabong. Pagkatapos noon, manalo o matalo man kami, ay iiwan ko na ang bayang ito. Siguraduhin mo lang, Mr. Yamamoto, natutupad ka sa ating usapan. Dahil pag hindi, ay alam mo na ang mangyayari sa inyo. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms White, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa,
kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rubion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,